Alam nyo ba, 1 kilong karne lang yung ginamit ko dyan, pero napakadami ko nang nagawa. Ito na ata yung pinakamurang ulam na nagawa ko, pero ang dami na. Kaya naman, isang tipid na ulam na naman yung isi-share ko sa inyo. Pwede itong ipang merienda at ipang ulam. Syempre, samahan na din natin yan ng napakasarap na chili oil. Ito yung mga gulay na gagamitin ko at gagamit nga ako dito ng 1 carrots, 2 sibuyas, 2 bawang at dahon ng sibuyas. Kailangan nga natin dito yung sobrang liliit na hiwa kaya pinadaan ko muna to dito sa food processor para mapino. Yung gantong kapino naman okay na yan at pwede na natin tong isama dito sa 1 kilong giniling na karne ng baboy. Imagine guys, 1 kilo lang yung inilagay ko pero ang dami ko na dyan nagawa. Yung iba naglalagay ng hipon pero tayo hindi tayo maglalagay dahil pang tipid version to. Tapos timplahan na natin to ng mga pampalasang sesame oil, liquid seasoning, oyster sauce, salt, pepper, egg, at cornstarch. Okay na yon at haluin lang natin itong mabuti. Kung basa naman yung magawa yung ipapalaman, maglagay lang ulit kayo ng cornstarch. Hindi kasi maganda kung basa yung ipapalaman natin. Mabilis kasing masira yung molo wrapper. Tingnan nyo naman yan, napakarami na nating ipapalaman. Sigurado akong marami tayong magagawang siomay dito. Kaya maganda kung ipang-business nyo din to. Sa pagbalot naman dito sa siomay, itong molo wrapper yung gagamitin ko. Nabili ko lang to sa palengke namin at meron din kayo mabibilan sa mga grocery stores. Naglagay lang pala ako dito ng 1 kutsara, pero depende naman yan sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. Nauuso ngayon yung jumbo, kaya pwede nyo naman yung gayahin. Tapos ganito naman ako magbalot. Itong 4 na sulok na to, idinidikit ko lang yan sa palaman para kumapit siya dyan. Yung kamay nyo sa kaliwa, kailangan nakapabilog lang siya para bumilog yung siomay. At yung kamay nyo naman sa kanan, kailangan nakahawak siya dito sa taas at sa baba para hindi lumabas yung palaman. Para makagawa din kayo ng gantong kagandang siomay na pwedeng ipangbenta. Ito na pala lahat guys ang nagawa ko at i-steam naman natin to ng 20 minutes. Ito namang steamer, pinahiran ko to ng konting oil para hindi dumikit yung siomay natin dito mamaya kapag naluto na. Kailangan guys, kumukulo na yung tubig bago nyo ilagay yung siomay. Grabe, nangawit na't lahat yung kilikili ko sa paglagay ng napakaraming siomay na to. Hindi ko inasahan na gantong pala karami yung 1 kilo. Mabilis lang naman itong maluto, 20 minutes lang, kaya mag-timer kayo at habang iniintay ko nga yung 20 minutes, gagawa muna ako ng chili oil. Sa food processor or kaya blender, ilagay na natin yung bawang at sili. Sa paggawa nito, mas marami yung bawang. Maglalagay din tayo dito ng 3 kutsarang tomato paste at ½ cup ng tubig. Yung paglagay naman ng tubig, paunti-unti lang para lang hindi tumalsik. Pero nakagamit ako dito ng ½ cup. Kapag naging ganito na itsura, okay na to at isa lang na natin to sa kawali. Igisa-gisa lang natin to, saka natin to lalagyan ng oil. Nakapaglagay pala ako dito ng 1 cup ng oil. Tapos tinimplahan ko to ng 2 kutsara ng asukal at kalahating kutsara ng gochujang, pampakulay at pampaanghang na din. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa pumula siya at lumapot siya na parang ganyan. O diba, chili oil pa lang mapapalaban ka na. Sakto nga pagkaluto ko ng chili oil, luto na din itong siomay. Nako, amoy pa lang nitong siomay at chili oil, magugutom ka na. At ito ang aking chili oil. Ayan, ganda. Ayan, mansi. Oo. Ang sarap, manamis-namis. Sakto-sakto yung anghang. Sarap. Grabe, ang sarap.